Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, 8 opisyal ng DPWH Mimaropa nagpasok ng not guilty plea sa flood scam. Pangulong Bongbong Marcos pinulong ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Issue sa ekonomiya, tinalakay. 2026 budget ng Office of the Vice President lusot na sa Senado. Senate President Tito Soto blanco sa pag-absent ni Senator Bato de la Rosa. Budget ng Defense Department bigong madepensahan. Hirit naman ni Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail, ibinasura ng korte. Higit 20 OFWs apektado ng sunog sa Hong Kong. Isa nawawala, isa naman kritikal. At bagyong Verbena nasa labas na ng bansa. Mga pagulan magpapatuloy epekto ng ilang weather systems. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang Umaga, Pilipinas! Live na napapanood at napapakinggan mula po dito sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din sa 18 relay stations ng DZRH. Kasama na natin ang radyo natin FM stations nationwide. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Gising na, gising na! Magandang Umaga, Pilipinas! Una sa ating mga balita, nasa labas na ng bansa ang bagyong Verbena na mas kilala ngayon Typhoon Koto na makakaapekto pa rin sa Palawan. Huling namataan ang pag-asa ng Typhoon Koto sa layong 265 kilometro north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin ay 140 km bawat oras malapit sa gitna at buksong aabot sa 170 km bawat oras. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa Pag-asa, asahan ng maulan na panahon sa Palawan, epekto ng trough ng bagyong Verbena gayon din sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan at Isabela, epekto naman ng shear line. Posible ang landslide at flash flood sa mga nasabing lugar. Samantala ang northeast monsoon naman o amihan ang magpapaulan sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, habang easterlies naman ang umiiral sa Aurora at Quezon. Sinabi ng Pag-asa na makararanas din ang Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ng maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan at paggidlat, epekto rin ng localized thunderstorms.
Samantala umakyat naman sa 65 ang nasawi habang halos 300 katao ang nawawala kasunod ng sunog sa high-rise residential towers sa Hong Kong kahapon. Sa report ng Department of Foreign Affairs, mahigit 20 OFWs ang apektado ng sunog habang isa ang nawawala. Nagsimula ang sunog sa mga bamboo scaffolding sa mga apartment building sa Wang Fuk Court sa Northern District ng Tai Po na nasa ilalim ng estate-wide maintenance nitong Miyerkules ng hapon. Dahil sa highly flammable scaffolding, madali pong magliyab na construction material, mabilis na kumalat ang apoy sa mga gusali at natrap ang mga residenteng karamihan umano ay mga senior citizen. Ayon sa Reuters, ito na ang deadliest fire incident sa kasaysayan ng Hong Kong matapos ang 1996 fire kung saan kumitil naman sa buhay ng 41 katao. Sa ulat naman ng Hong Kong Police, arestado ang 3 construction firm executive matapos makalap ang impormasyon na hindi pumasa sa fire safety standards ang ginamit na materyales sa pagpapatayo ng mga gusali. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay na balita, kritikal ang kondisyon ng isang overseas Filipino worker sa Hong Kong habang isa pang Pinoy ang nawawala matapos ang sunog na sumiklab sa Hong Kong. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kinumpirma ng Konsulado ng Pilipinas na isang OFW ang kasalukuyang nasa ICU ng isang lokal na ospital doon. Samantala, 23 Pilipinong o domestic workers naman ang dumulog sa tanggapan para humingi ng welfare assistance. Paglilinaw ng DFA, sa ngayon ay wala pang anumang kumpirmadong ulat na may Pilipinong nasawi sa naturang insidente. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Ito ho, sa mga mommies and daddies natin na mga naghahatid ho ng kanilang mga anak, pakinggan nyo ho ito gamit ang e-bike. Bawal na sa National Road at iba pang pangunahing kalsada ang mga e-bike at e-trike simula Disyembre. Ito'y matapos punahin ni Senator Raffy Tulfo sa deliberasyon ng Senado sa panukalang 2026 budget ng Land Transportation Office o LTO ang pagdami ng mga nasabing sasakyan na tila pumalit na sa jeep bilang hari ng kalsada. Dahil dito nangako si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na simula Disyembre 1 o sa Lunes na po yan, uhulihin na ang mga e-trike o e-bike na nasa mga pangunahing kalye. Sa ilalim nito, automatikong i-impound ang mga mauhuling e-trike at e-bike pero papayagan pa rin naman silang dumaan sa mga municipal, barangay road at looban ng mga subdivision. Ayon kay Senator JV Ejercito, tumatayong sponsor ng budget ng LTO, aabisuhan din ng publiko sa pamamagitan ng public consultations o kaugnay sa posibleng registration ng mga nasabing sasakyan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! O kasi ang ano naman nila dito, paano nga naman yung mga naghahatid lang, katulad ho na binanggit ko ho kanina, na tumatawid lang ng kalsada, kailangan tumawid ng national road. Yun naman ang sabi ni ASEC. Kahapon, merong sa panayam ho ng DZRH Balansado, sabi ni ASEC Marcos Lacanilao, ay pwede. Yun nga lang ho sa mga, kung tatahakin mo na yung national road, delikado ho talaga, lalo ho yung mga gumigit na pa sa kalsada. Napakarami niyan. Alas 4:17 na ho ng umaga, tinututukan ngayon ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP IAS ang investigasyon sa 8 pulis na botas na inireklamo ng pananakit sa ilang sospek sa kasong murder. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, November 20 nang sampahan ng reklamo sa IAS ang 8 akusado na pawang non-commissioned officers. Base sa report, pinilit umanong paaminin habang binubugbog ng mga ito ang 2 complainant hinggil sa shooting incident na nangyari noong November 3. Kaya may po ay kausap nila yung abogado ng mga complainant at yung 8 polis na nabanggit ngayon sa police stations na binibigyan po sila kaugnay ng mga Pinoy na kaso sa kanila. At ito po ay within the day action lang po ng Chief of Police kung ano po action taken na gagawin po nila. Di mo sabi nila, sasagutin nila yung mga complaint na sila. Samantala, mariin namang itinanggi ng Navotas PNP ang naturang akusasyon at iginiit na harassment lamang ito
laban sa mga kapulisan. Magandang umaga, Pilipinas! Umakyat na sa 4 na milyong piso ang halaga ng pabuya para sa mga impormasyon na makatutulong upang maaresto ang sospek na nasa likod ng pagpaslang kay Chairman Oscar Bucol ng Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur. Magmumula ang mga karagdagang 2 milyong piso kay Davao Occidental Governor Cloud Bautista at sa pamilya Bucol. Magugunitang nagalok din ng tig 1 milyong piso sina Vice President Sara Duterte at Davao del Sur Governor Yvonne Cagas. Ayon sa investigasyon, may ilang persons of interest na batay sa mga post at pahayag na iniwan ni Bucol sa social media. Hinikayat ng PNP ang publiko na magsumbong ng anumang impormasyon upang agad na maresolba ang kaso. Magugunitang binaril si Bucol noong Martes ng gabi habang naka-live stream sa kanyang social media account sa Facebook. Arestado naman ng Makati Police ang isang 58 anyos na babae na umano'y may kaugnayan sa mga salisi o insidente ng salisi sa Metro Manila matapos itong subukang makapasok sa isang gusali sa Rufino Street, Barangay San Lorenzo. Kinilala ang suspect na si Chedita Takatatan, residente ng 13 Martires sa Cavite. Sa ulat ng pulisya, tinangkanita na makapasok sa gusali sa pamamagitan ng pagpapakilala nito bilang empleyado at pagpapakita ng Philippine Postal ID. Pero nang suriin ng security personnel ang ID ng suspect, doong natuklasan na peke ang ID nito. Galing naman, yan ang gwardya. Nade-detect kung ano yung peke. Pinuri naman ni Makati Mayor Nancy Binay ang mabilis na aksyon ng pulisya at nagpaalala sa publiko na maging mas mapagmatsyag lalo na ngayong holiday season. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung may iba pang biktima ang nasabing suspect at kung siya nga ba ang nasa likod ng serye ng mga salisi incidents sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Ligtas na nakalabas ang 123 mga minero matapos gumuho ang bahagi ng bundok na kanilang pinagbiminahan sa Camp 1, Akupan, Virac, Itogon sa Benguet. Ayon kay Itogon Mayor Bernard Baclin, agad nakalabas ang 89 na minero matapos na agarang maalerto ng mga nasa loob ng minahan kaugnay ng landslide. Sumunod namang nakalabas ang 34 na minero kaya't lahat sila ay nakaligtas. Sinabi ni Mayor Baclin, lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-uulan sa mga nakalipas na araw. Kaya bumigay ang bahagi ng bundok o gumuho ang bahagi ng bundok. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinagbawal muna ang pagpasok sa loob ng minahan hanggat hindi pa natitiyak na ligtas ito habang pinalikas din muna ang mga residente malapit sa lugar. Magandang umaga, Pilipinas! Babalik ho tayo sa ilan pang mga balita at report mula sa probinsya. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Gising na ho, gising! Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes, alas 4:22. Po pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal na matitindi mantsa based on test at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, gising na ho, gising! Araw na po tayo ngayon. Ay, Biyernes naman pala. Kaya masarap-sarap magunat. Bagamat hindi gaanong malamig at maulan-ulan itong mga nakaraang araw. Yan po'y dahil malayo na si Bagyong Verbena. At ang umiiral sa atin ngayon ay, tama ba? Shearline at Easterlies. So mamaya,
Abangan nyo po alas 5 ang latest mula sa DOST Pag-asa kung ano ang ating lagay ng panahon ngayong araw. At live na live pa rin ho tayong napapakinggan at napapanood sa DZRH TV. Higit 1,000 cable operators nationwide. Kasama na dyan ang Signal Channel 18 at ang isa pa tayong channel, 129. Channel 129 ang Sky Cable at Destiny Cable Channel 129. At syempre, meron din ho tayo sa ating YouTube. Search nyo lamang po ang DZRH News 4K live streaming. Lalabas na po yan dyan. Kung ano yung unang lalabas dyan na may logo ng DZRH, yan na po yun. Maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtitiwala sa mga programa ng DZRH number 1 sa Metro at Mega Manila sa third quarter survey ng Kantar. Kakayanin natin ulit sa nawa sa fourth quarter. Alas 4:27, maraming salamat sa pagtutok. Miss Evan Lang ng Las Vegas. Uy, happy Thanksgiving. Ngayon nga ba o bukas? Thanksgiving ho sa US of A. Happy Thanksgiving dyan, Miss Evan Lang. At ngayon lang ako makakapagpa-thank you. Na-receive ko na po yung inyo pong padala. Maraming salamat, Miss Evan Lang. Ngayon din kay sa mga nakatutok sa atin sa ating live stream. Magandang umaga, sir. Keep safe always and God bless us all from Kidapawan City, North Cotabato, Pagbati. Mula kay Lani Rehuso. Good morning po. Wilma Nares ng General Trias sa Cavite. Raymundo Howard ng Raymundo, ayan, Ursabia ng Hayward, California, US of A. Isa pang kababayan natin na nagse-celebrate ng Thanksgiving sa US of A from New Jersey, si Jose Raymond. Ayan. Pag nagpapabati po kayo sa YouTube, lagay nyo na lang yung pangalan po ninyo para kasi mahirap ngayon ang nakikita na lang sa live chat natin yung inyong username. Eh kung yung username puro numbers, ang hirap. Pwede rin ho kayong mag-text sa ating text line 0919-282-6485 para ho sa mga nakatutok sa kanilang transistor radio nationwide. Mula DZRH 990 kHz Lawag hanggang DZRH anong frequency natin sa Zamboanga? Tayo ho ay live na napapakinggan sa DZRH Zamboanga. Alam nyo naman ho, tayo ay nationwide. At anong frequency natin parang Ray sa Zamboanga? 855 kHz sa DZRH Zamboanga. Ito pa rin po si Yuval Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Mamaya babatiin natin yung pong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Napadala nyo lang po ang inyong mga mensahe. Pero tayo ho muna ay nagpapaalala sa ating mga nanay at tatay, sa mga mommy at daddies natin na naghahatid ng kanilang mga anak tuwing umaga gamit ang e-bike. Ito ho, sabi niyang LTO, sisimulan na ang panguhuhuli sa Disyembre. Simula December 1, araw ng Lunes na po yan. Mamaya himayin pa natin ito kung ano-ano yung mga pwede. At baka isipin natin bawal na talaga kahit yung pagtawid. Mamaya alamin natin yan. Oras po natin alas 4:30 ng umaga. Gising na ho, gising! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita ho tayo pero labas muna tayo ng ating himpilan na 138 minero nakaligtas sa pagguho ng bundok sa Itogon sa Benguet. Detalye ng balita mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Kinumpirma ng Itogon Incident Management Team na nasa maayos ng kondisyon at wala ni isang minero ang naging biktima ng pagguho ng lupa sa bahagi ng bundok na minahan sa Kampuan, Akupan, Virak, Itogon, Benguet kahapon. Ayon sa Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office,
Lahat ng 138 small-scale miners na nagbimina sa lugar ay nakaligtas sa naturang insidente. Kagat na nag-deploy ang mga response teams para secure ang lugar, magsagawa ng assessment at tiyaking walang individual ang nasa panganib. 30 minero ang nagawang makalabas sa kanilang tunnel ilang sandali bago gumuho ang malambot at malaking bahagi ng bundok. Ang naturang lugar na natukoy na high-risk sa mining zone ay pinangyarihan ng ilang trahedya noon, kabilang ang deadly mudslide noong June 2025 na kumitil sa buhay ng 3 minero. Dahil dito laging binabalaan ng mga opisyal ang mga residente sa lugar na lisanin ang mga delikadong lugar kapag masama ang panahon. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni Itogon Mayor Bernard Waclin lahat ng mining communities na isaalang-alang ang kaligtasan, sundin ang mga pinapairan na patakaran at manatiling mapagmatsyag sa lahat ng pagkakataon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kay Romy Gonzalez. Samantala, nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa posibleng pagbagsak ng debris ng Nuri Korea Space Launch Vehicle 4 mula South Korea. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang ilang debris mula sa rocket sa Santa Ana, Cagayan, Babuyan Island, Siargao, Surigao del Norte, Mati City sa Davao Oriental at Mercedes sa Samar. Bagamat hindi inaasahang tatama sa lupa o kabahayan ng debris, pinag-iingat pa rin ng PhilSA ang mga mangingisda o mga nasa barko at eroplano. Pinapayuhan din ito ang publiko na i-report agad sa lokal na otoridad kung makakakita ng debris at huwag hawakan dahil maaring may nakalalasong kemikal mula sa rocket fuel. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nagnegatibo na sa African Swine Fever ang 14 na litsunan sa Laloma, Quezon City na unang ipinasara dahil sa banta na naturang sakit sa baboy. Ayon sa Quezon City Government, 3 sa mga establishmento ang nabigyan na ng lifting order at maaari nang magbukas muli, habang ang ibang tindahan naman ay patuloy na tinutulungan upang makasunod sa mga regulasyon ng City Health Department at ng City Veterinary Department. Noong November 13, iniutos ang temporary closure sa mga naturang establishmento matapos na magpositibo sa ESF ang ilang hogs sa lugar. Agad naman na nagsagawa ang mga tindahan ng daily disinfection sa loob ng 1 linggo, alinsunod sa memorandum ng Bureau of Animal Industry. Bukod dito, inatasan din silang sundin ang lahat ng sanitary, safety at health protocol bago muling payagan na mag-operate. Samantala, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang kanilang tulong upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan, gayon din ang kalidad ng mga produkto na galing sa Laloma, Quezon City. Olongapo District Male Dormitory, binuksan ang VAMC o ang Violence Against Women and Children Kick-Off 2025. Detalye na balita, RH37, Danny Kumilang. Danny. Formal na binuksan ng Olongapo District Jail Male Dormitory o DJMD ang BAMC 2025 o Violence Against Women and the Children Kick-Off sa pangunguna ni Jail Superintendent John Teddy G. Madria, warden na nasabing pasilidad. Layunin ng programa ang pagtibayin ang advokasya para sa paggalang, pagkalinga at proteksyon sa kababaihan at kabataan. Sinimula ng aktibidad na pinangunahan ng mga babaeng personnel. Kasunod nito ang formal na pagbubukas ng BAMC 2025 kabilang ang paglalagay ng opisyal na BAMC tarpaulin at ang pagsulat ng mga pangako sa BAMC pledge wall kung saan malinaw na ipinahayag ng mga personnel ang kanilang suporta sa pagtataguyod ng isang ligtas, magalang at mapagkalingang komunidad. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Maraming salamat, Danny Kumilang. Balita mula sa Bataan.
Samantala, magandang morning kay Ramon Yangko ng Naik sa Cavite ba to? Naik, Cavite. Nagbo-birthday o magbo-birthday sa December 7. Happy advance happy birthday. Speaking of birthday, bukas naman ay magbo-birthday ang ating Kuyang Boy Gonzales, RH29. At pagbati naman ng happy birthday kay Brigadier General Romel Batangan, Deputy Director for Administrator ng PRO3. At happy Thanksgiving daw kay Royal Oakwood, Michigan Dennis, Johnny and Warren Brillantes. Pagbati mula kay retired General Major General Charles Calima, Batang San Miguel, at retired Brigadier General James Brillantes. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon din sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang probinsya, Ivy Gutierrez ng Tayo, Pangasinan, Jane Bicolana ng Camarines Sur, magandang morning. Kay Vernilio Shanoza ng Silay City, Negros Occidental. Mga suki natin tuwing umaga sa Magandang Umaga Pilipinas. Loida Sacramento ng Santa Rosa sa Laguna, magandang morning po. Yan din kay Antonio Tabat. Magandang umaga, Sir Yuel. Shoutout po kay Chanel Tabat at Lady Hana Alejo ng Negros Occidental. Good morning po, good morning! Magandang umaga, Pilipinas! Director General ng Madaris Education ng MBHTE BARM nakaligtas sa pananambang sa Cotabato City. Detalye ng balita, RH19, June Dimakutak, June. Alaykum assalam, Kayang Angel. Nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang tumatayong Director General ng Madaris Education ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM na si Professor Tahir Gimil Nalg, 65 years old, residente ng Barangay Tamuntaka, 1, Cotabato City. Matapos itong tambangan habang sakay ng kanyang sasakyan sa bahagi ng RH8 Cotabato City. Sa impormasyon mula kay Cotabato City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, mabilis na nakapagresponde ng Police Station 2 led by Police Captain Anwar Mambatao at agarang nadala sa ospital ang profesor. Batay sa pinakahuling update sa kalagayan ng biktima, nasa mabuting kalagayan na umano ito at bantay sarado ang ospital na kinaroroonan ng pasyente habang patuloy ang pangangalap na impormasyon ng Police Station 2 para sa ikadarakip ng mga gunmen. Mariin namang kinokondina ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang attempted killing na ito sa tinagurian niyang most dedicated government official ng MBHTE BARM. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:39. Uy, happy birthday ulit. Wala lang. Baka gising na to. Malamang gising na to. Si RH29, Boy Gonzales. Pero bukas pa. Kaya lang, Sabado bukas eh. Kaya ngayon na natin batiin ng happy birthday! Yan, happy birthday! Happy birthday! 4:14 ng umaga. Number 1 Pilipinas. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Kaugnay ho dun sa balita natin kanina, naalala ko lang, higit isang taon na pala. Naalala nyo, dati pa to na nagkaroon na ng regulation dito sa pagbabawal sa National Road at iba pang major road sa mga e-bike at e-trike. Pero naalala nyo po noong April 18, 2024 ang naglabas ng kautusan si Pangulong Bongbong Marcos dahil na parang hindi ko nagkakamali, marami ho nag-request noon na bigyan ng palugit, bigyan ng sapat na panahon at inutos ni PBBM sa MMDA at lahat ng LGU po sa Metro Manila na bigyan ng palugit ang mga e-bikes, e-trikes at iba pang apektadong sasakyan na dumadaan sa ilang kalsada sa Metro Manila.
At sabi ng Pangulo, kailangan magbigay ng sapat na panahon para ho sa kanila, para hindi naman mabigla doon ho sa fine na 2,500 penalty ho yung ipapataw. Noon ho ito, noon. Doon ho sa mga mahuhuli na nagmamaneho ng e-bike sa mga major road at posible pang ma-impound ang kanila hong sasakyan. Hindi ko lang kung nagkaroon ba ng sunod-sunod na development ukol ho dito sa issue na ito, pero matutuloy na kaya ang tanong, matutuloy na kaya sa December 1, gaya nga ng binabanggit ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, na huhulihin na ang e-trike at e-bike sa mga pangunahing kalsada. Ayan ang ating aabangan. Magandang umaga, Pilipinas! Mula ho dito sa Pilipinas, dako tayo sa Washington ba to? Sa US of A, ang ating kasama mula sa radyo natin, at kasama na natin si Joy June Acol, kung saan 2 miyembro raw po ng US National Guard ang binaril malapit sa White House. Anong dahilan? Alamin natin kay Joy June Acol ng radyo natin US of A. Joy June, magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Isang magandang hapon at malamig na Thanksgiving Day dito sa Washington DC, Kuya Yuel. 2 miyembro ng West Virginia National Guard ang binaril sa isang ambush-style attack sa Washington DC Miyerkules ng hapon, Nobyembre 26, kahapon po yan, ng taong kasalukuyan. Ayon po kay U.S. Attorney Janine Piero na ang 2 biktima ay nakilalang sina U.S. Army Specialist Sarah Backstorm, 20 taong gulang, at Staff Sergeant Andrew Wolf, 24 years old. At ito po ngayon ay nanatiling nasa critical na kondisyon pagkatapos sumailalim sa operasyon. Ang suspect ay nakilalang si Ramnula Lakanwal, isang Afghan national at nasa hustong gulang na pumasok ng legal dito sa Amerika noong taong 2021. At dati nang nagtatrabaho sa Central Intelligence Agency o CIA bilang miyembro ng puwersa na tumulong sa Amerika dyan sa Kandahar, Afghanistan sa US military withdrawal noong taong 2021. Samantalang lumalabas po sa investigasyon na ang 2 miyembro ng National Guard na nasugatan ay ipinost o nakabantay sa labas po ng DC Farragut West Station sa Northwest Quadrant. 2 bloke lamang ang layo mula sa White House nang barilin ng suspect na dala-dala ang kanyang .357 Smith & Wesson revolver. Ang unang biktima na si Beck Storm ay agad na tinamaan at bumagsak sa kinatatayuan nito at nagtamo ito ng 2 tama ng baril sa kanyang katawan. Matapos ito ay kinuha naman ng suspect ang kanyang service firearm at ginamit ito para ipagpatuloy ang pamamaril sa iba pang mga sundalo na nandoon hanggang sa tinamaan ang 2 miyembro ng National Guard. Sa ngayon, ang ikatlong guardsman o yung isang kasama din ng kanilang nitong si Sergeant Farragut to Backstorm ay nakipagbarilan at sinaksak ng isang National Guard ang suspect. At ito ay kagad na bumagsak at ngayon ay dinala rin sa paggamutan. Sinasabi po ni FBI Director Cash Patul na ang pamamaril ay inimbestigahan bilang isang gawain ng mga terorista. Ang mga ahente ay nagsisilbi ng isang serye ng search warrant kung saan tinatawag ito na ni Patel na isang coast-to-coast investigation na ngayon ay nandyan sa East Washington State. Ito po ay napakalayong state mula po dito sa Washington DC. At yan ang report, Kuya Yoel, live mula dito sa Washington DC, USA. Ako na naman si Joy John Balardi ako, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Joy John. Anong ngayon dyan? Kita ko balot na balot ka. Anong temperatura ngayon dyan sa Washington DC? Isang napakamalamig na 6 degrees Celsius, Kuya Yoel, at makulimlim ang panahon. At nag-celebrate kami ngayon ng Thanksgiving. Ayan, maraming salamat, Joy June, at Happy Thanksgiving ngayon din sa mga kasama natin dyan. Thank you. Joy June Acol. Balik sa'yo, Kuya Yoel. Ayan, maraming salamat, Joy June Acol ng radyo natin. Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang Australianong turista, arestado matapos manghipo. Alamin natin ang detalye mula kay Birthday Boy. Nairinig mo ba yun? Na RH29 Boy. Isa pa nga,
Detalye ng balita mula kay Birthday Boy. Happy birthday! RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy. Salamat, Yuel. Isang Australianong turista ang inaresto ng Manila Police District matapos manong ipuan ng isang babae sa Mabini Street, Malate, Maynila. Kinilala ang suspect na si Seyfuddin Jad Usama, 34, Australian national. Habang biktima ay kinilalang si Dina, 33 anyos at residente ng Cavite City. Batay sa paunang investigasyon ng MPD, nakatayo umano ang biktima malapit sa isang convenience store sa kanto ng Mabini Street at Pedro Hill habang naghahanap ng direksyon sa kanyang cellphone nang bigla siyang hawakan sa kanang puwitan ng suspect. Habang kinukumpronta ng biktima ang lalaki, lumapit din ang isang taxi driver na nagsabing hindi sa binayaran ng suspect sa pamasahe. Isang concerned citizen naman ang agad na nagsumbong sa mga pulis ng Remedios PCP ng Ermita Police Station at pabilis naman nakapag-responde sa lugar. Ayon sa pulisa, nabigyan ng Miranda rights ang suspect at pinaalam sa kanyang kasong sasampa bago siya dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa medical examination. Inilipat na rin ang suspect sa Women and Children Concern Section ng MPD at kasalukuyang nasa custody ng pulisya at inihanda na ang mga dokumento para sa inquest proceeding kaugnay sa paglabag sa RA 11313 o Safe Spaces Act at iba pang mga posibleng reklamo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Birthday Boy RH29, Boy Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, naalarma ang Filipino Nurses United o FNU sa naging hakbang ng US Department of Education na alisin ang nursing sa listahan ng mga professional degree na kwalipikado para sa federal student loans. Ito'y nangangahulugan na malilimitahan na ang access ng mga nurse sa pag-avail ng financial support para sa kanilang advanced practice, graduate education at teaching qualifications. Sa ilalim ng bagong polisiya ay binabana sa $100,000 mula sa dating $200,000 ang lifetime loan, habang $20,500 naman mula sa dating $50,000 ang annual limits para sa mga nurse sa US, kabilang na ang mga Filipino-American at Filipino migrant nurses. Giit ng FNU ang inisyatibang ito na bahagi ng One Big Beautiful Bill ng Trump administration ay hindi lamang anti-nurse kundi maituturing ding anti-poor. Kaugnay nito, nagpahayag ang grupo ng pakikiisa sa US nurses na mariinding kinokondena ang tinawag nitong regressive at hindi makatarungang polisiya. Namataan naman ang 4 na barko ng China Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc kahapon. Sa pinakahuling ulat ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, 3 sa mga barko ay 3.7 kilometers ang layo mula sa Panatag Shoal, habang 93 kilometers naman ang layo ng pang-4 na barko sa kanlurang bahagi ng Zambales. Ayon kay Trinidad, isa sa 4 na barko ng CCG na may bow number 4305 ang namataang lumalapit sa Zambales. Agad naman nagpadala ang Philippine Coast Guard ng barko para tingnan kung ano ang ginagawa ng barko ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang drug suspect arestado sa buy-bust operation sa Dagupan City, higit 40,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balita RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng riyas na bakal ng Dagupan City Police Station ng isang 42 anyos na lalaki, street level individual drug suspect na residente ng Barangay Kalmay ng nasabing syudad matapos itong maaresto sa buy-bust operation. Batay sa ulat ni Dagupan City OIC Police Director Colonel Dindo Reyes, alas 12:25 ng madaling araw nagsagawa ng operasyon ng City Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence
Intelligence Unit at PDIG SOU-1 matapos sila makipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isang nagkunyaring buyer gamit ng mark money na binentahan ng suspect ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng 6 na gramo at may street drug price na 40,800 pesos. Nasamsam din sa suspect ang ginamit na mark money sa operasyon. Kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Mahardo, Aristotle, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. PNP Camp Ruperto Kang Leon pa sa Palo, Leyte. Nakahanda sa nalalapit na Bonifacio Day kasabay sa anumang uri ng kilos protesta. RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Nakahanda ang PNP Camp Roberto Kang Leon Palo, Leyte para sa nalalapit na Bonifacio Day, kabilang ng may nasang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Priority nito na ipanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad habang tinitiyak ng mga kapulisan ang pagrespeto ng karapatan ng publiko na magpahayag ng kanilang saloobin. Makaasang publiko na ipapatupad ng PNP Eastern Visayas ang maximum tolerance. Gayunpaman, inikayat ng mga kapulisan ng lahat na iwasan anumang klase ng kilos protesta na maaari magdulot ng panganib sa iba. I-report sa impila ng kapulisan ang anumang uri ng kanahinalang mga kilos o mapaminsalang gawain, dagdag ng general. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. 2 truck naman, armored van at 2 motorsiklo nagkarambola sa National Highway sa San Jose, Northern Samar. 2 po ang sugatan. RH34, Jane Galit Bantayan sa detalye. Jane? Nagkarambula naman sa daan sa National Highway na Maragagwadahan sa Northern Samar ang 5 sasakyan. Nangyari ito kahapon ng hapon. 2 dito ay truck, armored van at 2 motorsiklo. 2 ang sugatan, ang driver at angkas ng nasabing motorsiklo. Ayon sa PNP, magkasunod sa isang direksyon ang 2 truck na minamaniho ng parehong residente ng Calbayog City sa Samar, armored van na minamaniho naman ni alias Sonny, 51 taong gulang, residente ng Barangay Hiratag sa Northern Samar. Samantala, nasa hiwalay naman na direksyon ang 2 motorsiklo na isang MC Honda Click, minamaniho ni alias Mero, 25 taong gulang, kolektor at residente ng Barangay Magwapas, Southern Leyte. Angkas nitong isang nakilalang si alias Jeyo, 25 taong gulang, isa ring kolektor at residente ng Barangay Punta, Libangon, Southern Leyte. At ang MC Yamaha Meo na minamaniho naman ay isang nakilalang si alias Berto, 32 taong gulang, kolektor at residente ng Barangay Santa Rita, Alin, Northern Samar. Nangyari ang nasabing aksidente ayon sa report ng BNP nang biglang mag-overtake sa kasabay ng 2 truck ang armored van habang ang direksyon ay papuntang Katarman. Ngunit nang mag-overtake ito, nasagi naman ang kasabay na 2 truck kung saan pakurbad ang daan at sinalpok ang kasalubong na 2 motorsiklo. Ang driver ng motorsiklo nawala ng malay, nakakitaan ng bakas ng dugo, malakas ang impact sa pagkakasalpok at tumilapon ang nasabing driver at angkas nito dahilan ng kanilang mga sugat sa katawan. Agad naman ay sinugod ang mga ito sa Northern Samar Provincial Hospital. Samantala, ligtas naman ang driver ng armored van, 2 driver ng truck at driver ng isa pang motorsiklo. Ang sangkot ng mga sasakyan at ang mga driver ay dinala sa San Jose Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang nasabing vehicular accident. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Nako, ingat-ingat ho sa mga babiyahe ho ngayon, lalong papalapit ang holiday season. Marami ang paggantong panahon, minsan lumalabas na yung ibang mga nasa kalsada na matagal nang hindi nagmamaneho, tapos parang may ganun may parang
giyang na giyang kung tawagin, na mag-overtake. Lalo na sa mga pakurbada. Ako na dumadami ngayon yan. Ingat po, ingat lalo sa mga babiyahe at uuwi sa kanilang mga probinsya at syempre sa mga gagala ngayon pong holiday season. Magko-commercial muna tayo. Oras natin 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin 2 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Sa ulo po ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, November 28, 2025. Huling Biyernes na po para sa buwan ng Nobyembre. Not guilty plea inihain ng 8 akusado mula sa DPWH Mimaropa hinggil sa flood control scam. Isyu sa ekonomiya tinalakay sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Budget ng Office of the Vice President sa 2026, mabilis na nakalusot sa Senado. Senate President Tito Soto blanco sa pag-absent ni Senator Bato de la Rosa. Budget ng DND bigong madepensahan. At higit 20 OFW sa apektado ng sunog sa Hong Kong, isa nawawala, isa nasa kritikal na kondisyon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo hanggang 6:00 ng umaga dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ang inyo po lingkod sa pagbabalita, ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga! Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at syempre ngayong weekend sa mga nagbabalak na mag-outing. Ma'am Rhea, magandang morning. Yes po, magandang morning, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw, patuloy pa rin po nating minomonitor itong si dating bagyong Verbena na nasa labas po ng ating Philippine Air Responsibility. Huling namataan sa layong 275 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island. Dyan po yan sa Kalayaan Island sa Palawan. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin ng 110 kilometers per hour at pagbukso ng 135 kilometers per hour kumikilos ng west-southwestward ng mabagal. Pero sa ngayon po, yung direktang epekto nito sa bansa, wala na po itong direktang epekto sa bahagi ng ating bansa. Pero yung extension or yung mga kaulapan po nito ay magdudulot pa rin mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa Palawan. Samantalang sa may bandang northern Luzon naman po, particularly sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, yung shearline po ay magdudulot pa rin ng mga moderate to heavy na mga pagulan, kaya doble ingat pa rin po sa mga kababayan natin, especially yung mga nasa low-lying and flood-prone areas dahil posible pa rin po yung mga pagbaha, pati na rin po yung pagguho ng lupa.
Sa natitirang bahagi naman po ng Northern Luzon, may mga pagulan din na mararanasan dahil sa epekto ng hanging amihan or northeast monsoon. And dito naman po sa may Aurora at Quezon Province, may mga pagulan din po na mararanasan dahil sa epekto ng easterlies. Dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay makakaranas pa rin po tayo ng generally fair weather conditions, although may mga chance pa rin ng mga panandalian at bigla ang mga pag-ulan. Otherwise po, most of the day or majority of the day ay magiging maaliwalas naman po yung panahon. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning po tayo sa katlurang dagat baybayin po ng Southern Luzon, yun po sa may Kalayaan Islands. At yung amihan naman po magdudulot din ng maalon hanggang sa napakaalon na karagatan dito po sa may northern and western seaboards, rather sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon. Kaya delikado pa rin po malaot, especially yung may mga maliit na sakyang pandagat. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, good morning. Maraming salamat at magandang morning, Ma'am Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Radioactive Cigar Projects in the house. Let's go, baby! Makibalita na tayo sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin dyan po sa Kamanava. Anong palengke yan, Edwin? At gusto mo rin ba ng baboy? Ilang presyo daw po ng gulay bumaba na sa mga palengke sa Kamanava, pero ang palaya at tatlong bida sa taas ng presyo. Alamin natin ang detalye. RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Well, dito tayo sa Sagandan Market ngayon sa Caloocan. Binalikan natin yung mga presyo. So, may mga ilang gulay ang bumaba na rin, pero itong presyo ng palaya at presyo ng talong na bidang-bida pa rin dito sa palengke. Dahil sa instead na bababa, lalo pang tumaas. Itong palaya kahapon doon sa ating market, nasa 200. So na tumaas ng 20. Tumaas na naman ng 20 ngayong araw dahil nasa 220 ang palaya at inasahan tatas pa rin dahil sa kakulangan naman na supply galing sa mga probinsya. Habang ang talong ay nanatili namang 200 pesos. Ang kalabasa naman, Joel, ay bumaba na ng 60 mula sa dating 100. Ang kamatis ay bumaba ng 80 mula sa dating 100. Ang labanos nanatili 100 pesos. Luya 200, sibuyas, ito yung sariling tanim natin ay 300 pesos pa rin. Mahal. Mula sa dating 350. Mahal pa rin. Itong imported na sibuyas, ito yung medyo mababa. Nasa 160 itong malalaki. Yung bawang, wala sa dating 120, ay 160 pesos pa rin ngayon. Habang sayote ay 100 pesos. Ayan, medyo mataas-taas pa rin. Itong repolyo, ito ay bumaba na lang 80 pesos mula sa dating 100. Habang itong carrots, mula sa dating 180 ngayon ay 160 pesos bawat kilo. Mababa na yung carrots dahil nung nakaraan ay pumalo pa ito ng 200 pesos. Yung siling labuyo, nanatiling 600 pesos. Ang siling panigang, ito yung 400 pesos pa rin. Pero yung siling makopa, ito bell pepper mula sa dating 400 ay 300 pesos ngayong umaga. Yung iba pang mga presyo ng mga gulay ay natili pa rin sa kanya-kanya mga dating presyo. Habang itong tulad itong broccoli, itong bagyo beans, mula sa dating 500 Joel ay bumaba lang 400 yung umaga. Ang imported na broccoli ay 400 pesos bawat kilo. Yung kenchay ay 1,000 pesos pa rin. Pero yung iba bumaba na rin tulad ng mga dahon-dahon na dati umabot ang 120 bawat kilo tulad ng itong pechay bagyo. Dahil bumaba na lang 20 pesos. Pero good news tayo sa presyo ng karne at panok. Dahil bababa na yung bumaba yung ibang presyo ng karne. Pero yung manok ay natiling 210 sa bawat merkado ngayon. Habang ang baboy 300 pesos. Ang pork chop, ang giniling 300 pesos. Pataulihan 280, yung unahan 280,
yung Liempo 360. Pero may mga ilan na nagbebenta ng 400 pesos ang presyo ng Liempo at mataas kunti, no, yung kanilang presyo. Sila yung mga umaangkat doon sa pinakabagsakan. Yung presyo ng kambing, 500 pesos pa rin. Ang papaitan, hindi ka makabili ng 250 at ang baka naman ay 450 pesos pa rin bawat kilo. Sa presyo ng isda, ang bangos, bumaba na rin ng halos 40 pesos. Mula sa dating 320, mabibili mo ng 280, yung pinakamalaki. At yung medyo kaliitan, ito yung sinasabi ko sa Bulacan, Pampanga, ay 200 pesos bawat kilo. At tilapia, meron ng 90 pesos mula sa dating 120 at ang pinakamahal ay 140 mula sa dating 160. Ito yung galing naman ng Batangas. Sa presyo ng bigas, umpisa ng 35 pesos at Japanese 56, ang red rice 60, Hasmin 53, ang brown rice 56, ang bagong ani, ito yung magandang klase pero sabi bagong ani 40 pesos lamang yung bawat kilo. Ang malagkit meron 58, 80 at ang pinakamatas dito UL ay 100 pesos bawat kilo. Yan ang tingapay sa monitoring report mula pa rin dito sa Sagatan Market sa Caloocan, Aris 2 to 3. Edwin Duque nagulat sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH23 Edwin Duque, dyan ho sa Kamanava. Nakalimutan ko yung palengke. Yung palang binabanggit kong tatlong kanina. Talong pala yun. Ayan, yun. Patuloy sa pagtaas. Isunod na natin ito, si Val Gonzales. Sapagkat si Agriculture Secretary Kiko Laurel ay naghahanda. Ano naman kaya ang hinahanda ngayon? Para ba ito sa Thanksgiving? Secretary Kiko Laurel, alamin natin ang detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val, good morning. Napakasinungaling at napakahusay magsahi ng mga kwentong pang Netflix. Ito, Kuya Yuel, ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. bilang sagot sa ligasyon ni dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa usapin ng sibuyas, asukal, bigas at ng isda. Sa pulong balitaan sa tanggapan ng DA, humarap ang kalihim para pabulaanan ang mga bagong inilabas ni Ko. Giit ni Secretary Laurel, walang anumang irregularidad at hindi nakikialam sa ehensya si First Lady Lisa Reneta Marcos. Napatunayan ani ito ni Laurel sa 2 taon nito bilang pinuno ng kagawaran. Ni minsan ani ay walang ibinigay o walang nirequest sa kanyang kapatid ng unang girang para sa importasyon ng sibuyas o anumang produktong agrikultura. Sa ngayon, ani kalihim Laurel, inatasan na niya ang kanyang legal team para ianda ng kaso laban kay Ko sa lalong madaling panahon. Gaya ng maraming mga Pilipino at mga opisyalis ng gobyerno, pinayuhan din nito si Zaldico na umuwi na ng bansa at harapin ang lahat ng mga kaso laban sa kanya. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Oras po natin, alas 5:15 na po ng umaga. Babalikan natin ang ilan pang mga balita at reports. Pero bago tayo mag-commercial break, ang ating pong Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent ay nag-iikot sa Barangay 176, Bagong Silang, North Caloocan City. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay e-trike. Ayan, tamang-tama sa Lunes, manghuhuli na raw. E-trike, yan po ang ating word of the day para makapag-uwi ng DZRH Mini Component. Muli po, Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent sa Barangay 176, Bagong Silang, North Caloocan City. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na minuto makalipas ang alas 5. Number 1. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpawan ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improvement
approval cologne. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Champion presents Produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:21 na ho ng umaga, ito pa rin po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Agad inaprubahan ng Senado ang 889 milyong piso na panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Sa plenary session, inihain ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito ang mosyong tapusin na ang budget deliberation para sa OVP. Nakakuha naman ito ng suporta mula sa mga senador at wala rin naging pagtutol kaya tuluyan nang inaprubahan ni Senate President Tito Soto III ang naturang panukala. Personal namang humarap sa Senado si VP Sara Duterte bilang kinatawan ng kanyang tanggapan at nagpasalamat sa mabilis na pag-apruba sa kanilang budget. Dalawa lang po yung sasabihin ko. Unang-una sa inyong lahat, sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Ma'am, what do you make of Zaldico's statement? Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Oras natin alas 5:23 na ho ng umaga. Samantala, may nahuli na si Sherwin Alfaro na pupuntahan natin mamaya sa Barangay 176 sa Bagong Silang, North Caloocan. Kasama na natin si Miss Jocelyn Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United. Ma'am Jocelyn, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito sa pangalan ni Kuya Angel. Hello, magandang umaga po. Opo, Ma'am Jocelyn, kanina ay binalita natin yun hong desisyon ng US Department of Education na alisin ang nursing sa listahan ng mga professional degree na kwalipikado po para sa federal student loans. Sa US po ito, pero sa mga kababayan ho natin na hindi ko alam, yung may mga ganito palang programa, paano ho ito nakaka-apekto sa mga kababayan natin? Una po, ang Filipino Nurses United bilang isang National Nurses Labor Association, nagpahayag po kami na hindi kami sumasang-ayon dito at nakikiisa kami sa maraming nurses sa US. Yung mga American nurses, Phil-Am nurses at iba pang lahi ng nurses sa US. Dahil una po gusto natin gamitin na mahalaga at walang duda na mahalaga ang papel ng mga nurses sa US at sa anumang bansa. Kahit sa ating bansa, hindi po ba mahirap maging nurse kahit saan tayo ang maging ligtas ng buhay, katuwang ng mga doktor at mga health workers. Tapos ay inalis po sa listahan ng professional degree programs. Ito po ay indikasyon ng mababang pagpapahalaga sa mga nurses. At sa tingin po namin,
nakakasama ito sa access sa healthcare at sa access po ng ating mga nurses para sila ay makahiram ng pera. Dito po sa US po kasi ay kailangan lang ng mga federal loans para mag-pursue ng mas mataas na nursing practice. Kailangan po nila ng hindi bababa sa $100,000 doon sa lifetime na panghihiram nila. Dito po sa nangyaring delisting, ito po ay magbabawas ng halaga ng pwede nilang hiramin pera para sila po ay makapag-aral ng advanced nursing studies. Halimbawa po, yung gustong magturo sa nursing education o kaya po mag-specialize kagaya ng mga nurse anesthetist, yung mga gustong mag-doctorate. Nalilimita po yung kanilang mahihiram na pera. Usually po ginagawa nila dahil napakamahal po ng pag-aaral kagaya ng mga nabanggit ko. At ito dahil po ay sinasabi nila na mahirap po kasi mababawasan po ang magpa-practice ng nursing, lalong-lalo na po yung maglilingkod doon sa mas malayong lugar o yung sa public health care. Po. Kaya ang tingin po ng SMU dito ay pag-discourage po ng mga nurses na maglilingkod lalo na din sa low-income groups na sinasabi po natin. Okay, mga gaano karami po sa tansya po ng FNU yung maapektuhan ito pong hakbang ng US Department of Education? Sa tingin po namin ay malaki. Malaki po. Marami po kasi ang nurses na nagtatapos po ng sinasabi natin general na level ng education ng nursing. At marami rin po ang gustong mag-pursue dahil sa kakulangan din po ng mga nurses na handang pumunta pa sa mas malayong lugar o sa remote areas. Kaya ito po ay nakakalungkot at pag-alala po dahil lalong mahihirapan po ang ating mga nurses na mag-access sa mga loan na kailangan nila. Daang libo po yan dahil hindi po lahat ay meron pong kakayahang mag-enroll dahil napakamahal po ng pagpupursue ng advanced studies. Ngayon, yun po sa kalagayan ng ating mga PhilAm nurses na naka-base US, mas maapektuhan po ang tulad natin na hirap po na makakuha ng sapat na suporta. Kasi ito po ay subsidy ng pamahalaan ng US. Nakapaloob po ito sa mas malaking batas na pinirmahan ni Pangulong Trump. Yung tinatawag pong One Beautiful, Big Beautiful Bill na nagbabawas po ng subsidiya ng gobyerno sa healthcare tulad ng sa Medicaid at pati na rin sa edukasyon. Kaya kaisa po ang SMU ng mga organisasyon ng nurses at mga individual ng nurses sa US para manawagan po sa administrasyon ng Trump at ng US government para po bawiin itong policy na ito. Dahil makaka-apekto po ito sa accessibility para sa pag-utang ng mga nurse, pero eventually or consequently po, ang epekto nito sa healthcare doon sa mga low-income groups po, sa mga mahihirap, nawala na rin hirap po ng access sa healthcare, lalong-lalo na po sa labas ng syudad. Dito po ba, Ma'am Jocelyn, sa atin, sa Pilipinas, wala bang mga kahalintulad na ganitong programa? Kasi sa base ho sa mga reports, kaya pinirmahan itong actually maraming ang nagre-retaliate dito, yung Big Beautiful Bill ay para makafocus naman daw sa kanila, para maging pro-American. Pero sa atin dito sa Pilipinas, wala bang mga ganitong kahalintulad na mga programa na magsusuporta lalo sa pag-aaral at advanced practice ng ating mga Filipino nurses?
Sa ngayon po ay wala. No, highly privatized po kasi ang ating edukasyon at healthcare. Meron pong ilang masasabi tayo, mga scholarships, pero napaka-konti po yan. Sa bahagi po ng US ay malaking tulong ito sa kanila. Sa katunayan, sinasabi nila na 20 years ago, yung advanced education nila ay nangungutang sila ng $100,000. 20 years ago pa yun. Ngayon, binawasan pa ho yan. No? Na dating 200,000 ang pwede nilang mautang sa buong lifetime nila, ngayon ay nabawasan pa ng kalahati. At sa annual na pwedeng mautang na $50,000 ay naging $20,500 a year. Kaya ito ay malaking pahirap sa kanilang mga nurses doon. Ang magiging epekto nito, pag kulang ang nahiram nila sa pamahalaan, nangungutang sila sa mga pribado na nakataas ng interest rate. So, kailan pa nila yung mababayaran? Samantalang habang nag-aaral, ay nagtatrabaho din sila. So, kung imagine niyo, sobrang hirap. No? Kaya ito ay nakakapag-alala dahil mismong mga Filipino-Americans ay naapektuhan ng ganitong patakaran. Sa bagay, hindi naman nahirap, hindi naman lingid sa kaalaman natin yung hirap na dinadaanan ng ating mga nurses, lalo na dito sa Pilipinas. Kaya pwede bang manawagan tayo habang ngayong gumugulong yung budget season na lalo ongoing yung pondo sa Department of Health, mabigyan ng pansin ito pong mga nurses natin. Opo, matagal na pong nananawagan ang Filipino Nurses United na taasan ng sahod ng mga nurse sa pribado man at sa pampublikong sektor dahil sa hirap ng buhay at syempre sa bigat ng aming trabaho, sobrang understaffing, overworked, underpaid pa rin kami. Magkano po ba ang ngayon? Opo, magkano ang entry level ngayon ng mga nurses po natin? Ang entry level ng mga nurse sa pribado ay napakababa. No? Kami ay wage earner lamang. Kung nasa Manila ka, ay 695 pesos per day. Pero paglabas mo lang ng Manila, iba na ang sahod, mas mababa na. Kung tutuusin, lalo na sa mga probinsya tulad ng Visayas at Mindanao, kumikita lang kami ng 13,000 hanggang 15,000 o may tumatanggap pa sa amin ng 8,000 pesos to 10,000 pesos kada buwan. Ganoon kaliit. Napakahirap ng buhay natin ngayon. Pero bago ka makatapos ng nursing, syempre napakamahal ng pag-aaral na pribado din naman. Binabati natin ang mga nakapasang mga bagong registered nurses kahapon nilabas ang mga pumatang mga nurses. At kaya nananawagan po tayo sa gobyerno na sana ay dagdagan ng sapat ang budget sa pangkalusugan kasama po ang pandagdag na sahod at benepisyo ng mga nurse dito sa atin. Ang sa public ay relatibong mas mataas po kasi ang entry level nila ay umaabot na ng 40,000 pesos kada buwan. Pero ito po ay itinaglaban natin at na-implement lamang ang Salary Grade 15 after 18 years ng Philippine Nursing Law of 2002. Kaya ito po ay patuloy natin pinapanawagan nung nag-start po kami taong 2023 sa ating pamahalaan na gawing 50,000 pesos ang every salary po ng mga nurses. Kung wala pong suporta ang pamahalaan in terms of budget at pag-legislate ng bagong halaga ng sahod ng mga nurses ay hindi po ito mangyayari. Kaya ngayon magba-budget deliberation tayo po nananawagan na sana ay mas mataas ang budget sa kalusugan na 1.3 trillion pesos sa susunod na taon. Kasi po ang balak nila ay napakababa pa rin kagaya ng nitong 2025. Binawasan pa po ang health budget. Nag-budget cut ng 30 billion pesos. So sana naman po ay
dagdagan ng hindi bababa sa 1.3 trillion pesos na ilalaan nila sa kalusugan. Sa infrastructure nga po, maglalaan sila ng 1.5 billion Bilyon, ano? pesos. Napakalaki po. Kahit itong napakalaking iskandalo ng corruption, ay bibigay pa rin sila ng napakalaking halaga sa paggagawa ng mga kalye at mga building at bridges. Po. Sana nga po nauhari nawa mapakinggan ng ating mga mambabatas lalo ngayon ongoing yung budget. Kaysa nyo po kami sa panawagan na yan lalo sa pagpapahalaga sa ating Filipino nurses. Ma'am Jocelyn, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga at naihatid ang hinaing ng ating mga nurse. Maraming salamat po. Salamat po sa iyo. Salamat po sa DCRH. Maraming salamat po si Miss Jocelyn Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Ang ating Pasko Panalo, Pasko Panalo kasama ang Pride Detergent ay nandyan po sa Barangay 176 Bagong Silang North, Caloocan. Nandyan ang ating Malacash agent Sherwin Alfaro. Sherwin, magandang morning! Yes, magandang umaga, Yuel. At dito nga sa Barangay 176A, nakilala natin ang Tres Comares. Yan ha. Hindi sila yung trio tagapayo. Ito nga, Tres Comares na nagtitinda tuwing umaga at syempre, mahilig makinig sa DZRH. Lalo na itong si ate, pangalan mo? Rowena po. Si ate Rowena. Guruba. Sino ba ka-text mo? Yung anak ko para manood siya ng YouTube. Pero yan, si ate Marites? Sinjat ko lang yung anak ko para manood siya ng live. Yun o. Pangalan mo, Marites? Rowena. Rowena. Si Rowena. Pangalan nyo? Blizzell that goes man. Yay. At si ate? Gemma Mendoza. Si ate Gemma. Yan ang mahilig makinig sa DZRH. At kanina tinanong natin, sino paborito ng announcer pag umaga? Dayo Makalma. Si nanay po yan. Nasa Iloilo. Si nanay mo, anong pangalan na nanay? Rona. Pareha. Si nanay Rona. Pareha. Nakikinig ngayon dyan sa... Iloilo. Iloilo. Santa Barbara. O pati mo siya doon. Nay! Nandito ako. Sa DZRH. Nay! Panood ka. Maririnig niya ako mamaya pag nagising. Ayan, madidinig niya dahil papadinig mamaya yung segment na ito. Dahil paborito niyong makinig sa DZRH at paborito niyo palaging tumutok sa mga programa sa DZRH, eto meron kang 1,000 pesos! Ano sa mo kanina sa mo gagamitin yan? Kay nanay, papadala ko to kay nanay, panggamot. Ayan, anong sakit ni nanay? Ano no? Anong sakit? Panggamot ni nanay. Pangalan to? Rona, pareha. Si Nanay Roja pareha ay nandyan ngayon sa Santa Barbara, Iloilo dahil galing dito si Nanay Rona sa dito sa Caloocan noong 2017. Inuwi na doon sa... Inuwi na siya nung Mayo, itong May lang. Alam mo pala, pati mo ikwento. Ako pag pinagkikwento mo. Anong kwento ni Nanay Rona? Kasi 2017, nung namatay yung tatay ko, kinuha ko na siya hanggang Mayo. Nung nagkakasakit na kasi dito sa weather natin. Kasi iba yung klima rito. Klima. Klimang Baguio dito sa North Caloocan, malamig. Oo nga eh. Malamig na yung panahon dito, Yuel, at pasikat na nga rin yung araw. Pero para makuha mo yung ating mini component, kailangan masagot mo yung ating word of the day. Ano po yung ating word of the day? E-trike! E-trike! Dahil dyan meron kang DZRH mini component. At syempre, hindi lang yan, meron pa kayong DZRH t-shirt at ang pinakasiksik, liglig, umaapaw na DZRH Noche Buena basket. Yan para sa inyo yan, ha? Thank you! Maraming salamat, DZRH! Pagaling si nanay, pagaling din si nanay. Yuel, kasi sinasabi nito si ate na inaapangan ni Nanay Rona.
Oo, araw. Oo, gusto nga niya, sabi niya, sana katukin ako dito sa gate para meron ako pambiling gamot. Kasi dati vitamins lang, nung nagkasakit ngayon, kailangan na namin ng pambiling gamot eh. Kaya nagtitinda sila ng agahan, dito sila magkakumare, kanya-kanya silang diskarte ng agahan na tinda para may pang tusto sa kanilang mga luho. Luho. Para kay nanay. Hindi, para nga doon sa kanilang pangangailangan kay nanay. Yan. Ako para talaga kay nanay to. Ayan, oo. So, Yuel, may plano ka ba doon sa dalawa? Ay, ano Wala. bang... May plano ka ba doon sa dalawa? ano bang gusto mo, Nino? Hindi naman pwedeng nakatanghod lang yung dalawa. Oo. Meron silang isa pang 1,000 pesos. Yun, happy na. Ayan, sila, sa kanilang dalawa na yan. Pang-agahan na rin, Sherwin. Hindi na sila mag-agahan kasi tinda nila, agahan lahat. Ayan, bibili lang din sila ng tinda nila. Ayan, So, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutong sa DZRH. Baka kayo na susunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa ating Tres Marias na nanalo dyan ho sa Barangay 176, Bagong Silang, North Caloocan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:41 na po ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Dalawang kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Quezon, sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas!
Isang minuto na lang, alas 6 na po ng umaga. Bilis ng oras, inyo pa rin pong nakakasama si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Balik-balita po tayo, suportado ni Senator Bongo ang 889 milyong piso na 2026 budget ng Office of the President na anya'y magagamit Office of the Vice President na anya'y magagamit para pondohan ang social service programs ng tanggapan. Ayon kay Senator Go, ang pag-restore sa pondo ng OVP na una nang tinapyasan sa Kamara ay makatutulong sa patuloy na implementasyon ng mga inisyatibang direktang nakakabenepisyo sa mga Pilipino. Git ng Senador, matagumpay na nakapagsagawa ng mahalagang programa ang OVP, kaya nararapat lamang na ibalik ang una na nitong ipinanukalang budget. Pagbibigay diin ni Go, ang mga makuhulugan at epektibong hakbang ng OVP ay sapat ng batayan para aprobahan ang kanilang 889 milyong pisong pondo para sa susunod na taon upang mapanatili ang mga intervention na nakapaloob sa National Expenditure Program. Mga bibili ng motorsiklo obligadong sumalang sa Mandatory Riders Education. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, RH28, Lakay Raymond Dadpaas sa detalye. Lakay Raymond. Panahon na upang higpitan ang bentahan at bilihan ng mga motorsiklo. Ito ang paniniwala ni Senator J.B. Ejercito kasabay ng Senate Budget Deliberation sa 2026 budget ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Ejercito, maghain ito ng pangkalang batas na mag-uubliga sa lahat na sumailalim sa Mandatory Riders Education para sa mga gustong bumili ng motorsiklo. Dahil sa ngayon ay napakadaling bumili ng motorsiklo, ngunit marami ang hindi nakakaalam at nakakaintindi sa mga traffic rules. Sa report ng DOTR, may higit sa kalahati o 60% na mga aksidente sa lansangan ay sangkot ang mga motorsiklo. Una nito hinimok ni Senate President Tito Soto ang DOTR na isama sa kanilang Road Safety Action Plan ang mga mahigpit na panuntunan sa mga driver ng mga motorsiklo kasama ng paghihigpit sa pagkuha ng driver's license. Sa record na kanyang nakuha ay may mahigit na 13,000 aksidente na naitala noong 2023 at marami sa mga ito ay mga motorsiklo. Narito si Senador J.B. Ejercito. Being a rider myself, I also plan to introduce a bill that would require mandatory riders education before somebody is allowed to buy or purchase a motorcycle. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Apat naman, babalikan natin ang report ni Edniel Parosa, kaugnay ho sa Chinese Coast Guard. Meron na lamang ho tayong 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, Halal Certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only.
per DOA's FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion presents Real. Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lang, 6:00 na ng umaga. 4 ng Chinese Coast Guard kabilang ang isang lumapit sa Zambales na ispatan sa Bajo de Masinloc. Detalye ng balita RH52 Edniel Parosa. Edniel, good morning. Yuel, nakabantay ang hukbong dagat ng bansa sa paglapit na 4 na China Coast Guard vessels sa Bajo de Masinloc sa kanluran ng Zambales. IKAFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vice Trinidad. 3 sa mga ito huling nakita sa layong 2 nautical miles mula sa Panatag Shoal, habang isa naman ay nasa 50 nautical miles west of Zambales. Pero hindi umano ito dapat ikaalarma sapagkat patuloy namang namomonitor ng Philippine Navy ang kanilang galaw na pahilagang direksyon at ayaw magbigay ng espekulasyon ni Trinidad kung bakit lumapit pa Zambales ang isa sa 4 na barko. Sabi ng opisyal, maaaring lumikas sa mga ito dahil sa bagyong Verbena na maugunitang lumabas sa Palawan patungong West Philippine Sea. Sa katunayan, tinangkap pa umanang magpadala ng aircraft ng AFP Northern Luzon Command upang i-challenge ang mga banyaga pero hindi ito natuloy epekto ng sama ng panahon. Batay sa pangkabuwang monitoring ng AFP, 30 Chinese vessels ang namatayan sa Ayungin Shoal, Pagasa Island, Escoda Shoal at Bajo de Masinloc bago tumama ang bagyo. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Balitang showbiz na tayo. Julian San Jose, handa na raw mag-yes sakaling mag-propose ang nobyong si Raver Cruz. Detalye mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Sa taong 2026 ay baka may malaking pagbabago na sa Asia's Limitless star Julian San Jose. Posibleng may kasala na kayang magaganap? Ang sabi ni Julian ang nakatsikahan namin sa Antipolo kagabi ay handa naman daw siya kung sakaling mag-propose na si Raver. Kung ano man daw ang plano sa kanilang relasyon ay si Raver Cruz pa rin daw dapat ang tanungin. Heto pa ang pahayag ni Julian San Jose. Kami naman dalawa, lagi naman namin ang pag-uusapan yung ganyang aspeto. And kasi kung kailan ibibigay ni Lord, kasi doon din naman talaga papunta. And parang para sa aming dalawa, right timing lang po talaga ang kailangan. And doon sa right timing na yun, parang feeling ko siya yung dapat makasagot. Hindi ako kasi. Yeah, ako naman is, I'm just really steady, smooth lang everything. And maganda yung relationship ko with him and his family, yung relationship niya with family ko and sa akin din. Iyan ang pahayag ni Julian San Jose at sa ngayon ay busy muna ang singer-actress sa bagong single niyang pinamagatang Simula na siya mismo ang nagsulat at nag-produce. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa DZRH Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Biyernes. Huling Biyernes na para sa buwang ito, November 28, 2025. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakasama. Ito po si Yuel Reyes. Mamaya po ulit 12:00 ng tanghali para sa MBC TV Network News sa DZRH TV. At tuwing tanghali din po
tuwing Sabado para sa RH Balita at Sabado rin po alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa DZRH Boom Balita na ginawaran ng PMAP Makatao Awards ng Best Radio News Program. Muli po maraming salamat sa lahat ng bubuo ng PMAP sa inyo pong iginawad na pagkilala. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Oras natin 1 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. This time check is